Tinuro ng China UN envoy ang Amerika, mga kapatid, bilang sila ang tunay na bully dito sa South China Sea. Sabing ganon mga tol ng China UN envoy, o siguro ambassador yan mga tol ng China dito sa UN, na ang US daw mga tol ang totoong bully dito sa South China Sea. Now, basahin natin tong report mula rito sa Shanghai Eye. Siyempre, channel ng China to mga tol eh. On the 22nd, Fu Kong, China's permanent representative to the United Nations, refuted the groundless accusations made by the U.S. representative against China on the South China Sea issue at the high-level open debate of the UN Security Council on promoting international peace and security through multilateralism and peaceful settlement of disputes. So sinasabi ng China mga tol na groundless, walang basehan mga tol, walang ground. Etong akusasyon ng Amerika o ng representative ng Amerika laban sa China tungkol nga sa mga issue sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Ano nga ba yung sinabi ng US mga tol? At yan ang sinagot ng China at tinuro na ang Amerika daw ang totoong bully dito sa South China Sea. Well, pakinggan natin yung sasabihin nitong representative ng China at tayo naman ay magbibigay ng komento base sa aktual na nangyayari dito sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Batay na rin mga tola sa mga napapanood nating aktual na video na ginagawa ng China dito sa atin. Panoorin natin to mga tol, pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Bilang mga Pilipino, lagi nga nating sinasabi, dapat open kayo sa mga ganito, aware kayo sa mga ganito dahil marami ang tagapagsalita ng China dito sa Pilipinas na inuulit lang yung sinasabi nila para papaliwalain ng mga Pilipino. No, at tayo'y maniwala sa kanilang mga naratibo. Yan, Fu Kong, Chinese ambassador to the UN, gave a strong rebuff to the US representative. Yun ang sabi mga tol At the UN Security Council's high-level open debate on promoting international peace and security through multilateralism and peaceful settlement of disputes on July 22. Bago lang yan. Itong July 22 lang to. So ito na. Pakinggan natin yung sasabihin. We again call on China to abide by the 2016 ruling of the Arbitral Tribunal convened under the 1982 Law of the Sea Convention. Napakalinaw, di ba? Which is both final and legally binding on China and the Philippines. About sa atin yan mga tol, about sa atin yan, about sa Pilipinas. Sabi niya, nananawagan kami sa China na sundin, sumunod sa international ruling o sa arbitral ruling mga tol nung 2016. Na yan naman daw mga tol ay nakasalig doon sa UNCLOS, sa 1982 UNCLOS mga tol, no? For 9 years now, China has refused to live up to its obligations as a party to the convention. Yan, no? Diba? For 9 years na, sabing ganon mga tol, ay hindi pa rin sumusunod ang China at hindi nila ginagawa ang kanilang obligation mga tol. No, para gawin kung ano ba yung napagkasunduan doon sa UNCLOS mga tol. Ayon nga rito sa sinabi niya, balikan natin. China has refused to live up to its obligations as a party to the convention. Ano? As a party. Diba? Isa kasi sila doon sa sa mga nakapirma doon sa kasunduan sa United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 UNCLOS. Hanggang ngayon mga tol, 9 years na nakakalipas mula nung magkaroon ng arbitral ruling, nanalo nga ang Pilipinas mga tol, hindi pa rin ginagawa ng China yung kanilang obligasyon na sumunod sa batas. Instead, China has continued to publicly reject the ruling, interfere with the exercise of high seas freedoms as reflected in the convention,
Tama naman yung sinasabi niya. And assert expansive and unlawful claims that infringe on the sovereign rights and jurisdictions of other South China Sea littoral states. Diba? Kasi meron ngang 200 nautical miles exclusive economic zone, hindi lang ang Pilipinas kundi maging ibang mga bansa dito na nakapalibot sa South China Sea. Kumbaga yung dagat na yan, isang piece of cake. Nagkaroon tayo ng kanya-kanyang slice. Ang gustong mangyari ng China, magsilayas kayong lahat, akin lang yung buong cake na yan. Ganun ang nangyayari mga tol. Including the Philippines, Brunei, Indonesia, Malaysia, and Vietnam. Daming binanggit, di ba? Kasi lahat yan mga tol apektado. We once again condemn China's expansive and unlawful maritime claims in the South China Sea and the dangerous and destabilizing ways it attempts to enforce them. Ito na, sumagot na yung representative ng China. I would like to make a brief response. Siyempre, kailangan nating basahin kasi hindi naman English yung salita niya eh. I would like to make a brief response to the statement just made by the U.S. representative. So gusto niya daw sumagot. I would like to emphasize that China has indisputable, biruin mo yun, indisputable daw mga tol. Walang batas sa mundo, walang international law at walang kahit na anong batas ang magsasabing hindi sang-ayon mga tol dito sa kiniklaim ng China. Ibig sabihin mga tol, almighty China, mas makapangyarihan sila kaysa sa UNCLOS, kaysa sa international law. Ayan, I would like to emphasize that China has indisputable sovereignty over Nanhao, Zhudao and their adjacent waters. So kahit nasabihin pa ng UNCLOS, mga tol, baliwala yun. Indisputable nga daw eh. Kahit sabihin pa ng international law, baliwala yun. Indisputable nga daw eh. Kahit sabihin ng Permanent Court of Arbitration, indisputable nga daw eh, di ba? Walang magagawa. Pinakamakapangyarihan ng China sa mundo. 中国对南海诸岛及其附近海域拥有不可争辩的主权。 China's territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea. 在南海的领土主权和海洋权益。 Kasi nga para sa kanila yung buong South China Sea, teritoryo pa nila yon. Kahit na hindi yan sinasang-ayunan ng halos lahat ng buong ng mga bansa sa mundo, kahit ang international law, kahit ang UNCLOS, kahit ang yun nga yung sinasabi ng Amerika eh. Nananawagan sila sa China na kilalanin nila o sumunod sila sa batas. 具有充分的历史 have sufficient historical and jurisprudential basis. Binigay na natin yung example sa mga hindi nakakapanood, di ba? Sabi ko, ikaw papayag ka ba? Bahay mo, lupa mo, meron kang titulo, sang-ayon sa batas, nakapangalan sa'yo. Tapos biglang may isang darating at sasabihin niyang meron siyang historical claim doon sa iyong lupa. Yun daw ay nakasulat sa kanyang diary na galing pa sa lolo ng lolo niya. Ganun yung gustong mangyari ng China eh. Kilalanin sila ng mundo eh. China's position on the South China Sea arbitration case has always been consistent and clear. 海岸问题上的立场是一贯且明确的。China does not accept or recognize the so-called arbitration award. Napakalinaw. Nananatili, consistent sila doon at klaro sa kanilang posisyon. Hindi nila tinatanggap o kinikilala etong arbitration award na to. Yun na, galing mismo sa kanya yan. 接受不承认所谓的裁决，不接受 and rejects any claims or action based on it. Diba? At nire-reject daw nila ang kahit na anong pag-claim o mga aksyon na nakabatay doon. Yun ang arbitration award, nakabatay din sa UNCLOS mga tol, which is permado nila yun. Ay naku po, ultimo pirma nila, hindi nila ino-honor. So paano magkakaroon ng kapayapaan dito sa West Philippine Sea, South China Sea? Kung ganito tong mga to, di ba? Kaya nga sabi ko nga, wala na sa Pilipinas ang bola para magkaroon ng kapayapaan dito sa South China Sea. Isa lang ang kailangan, respeto at pagsunod sa batas. 任何基于该裁决的主张和行动，
中方 China has consistently worked with all concerned countries. Wow, worked. Anong klaseng work? Yung pangwa-water cannon? Yung paninindak? 'Di ba? Yung pagtututok ng mga laser? Yun ba yung ginagawa nilang consistently worked with all concerned countries? O isa na ang Pilipinas, namimigay lang tayo ng mga krudo sa mga maliliit na mangingisda tapos wina-water cannon nila. 一贯坚持同有关当事国在尊重历史 To properly manage differences over the South China Sea. Wow, 事实和 napakasinungaling. 国际法的基础上，通过对话协商 Through dialogue and consultation pa. Uy, ilang daan na yun na ipapasa natin sa kanilang diplomatic protest. 妥善处理涉海分歧。 Based on respect for historical facts and international law. Eh, yun na nga binabanggit, international law na nga yun eh. Hindi nga nila nire-recognize. Anong sinasabi nitong based on respect? Eh, yun nga yung kulang na kulang. Yung respeto. Meron ng batas eh. Ire-respeto nyo na lang eh. Tapos sasabihin nito based on respect daw. 反观美国， Now let's look at the United Maigo. States. Yan na. Papasa na nila. Yan mahilig yan eh. Papasa na nila. 一直罔顾 The United States is completely disregard of the historical context. Yan na. 南海问题的历史经纬和客观事实， And objective facts concerning the South China Sea. So binabaliwala daw mga tol ng Amerika yung historical na yun. 到处搬弄 Has 是 been 非， stirring up trouble, sowing discord and undermining regional trust. 挑拨离间，损害地区国家的互信。美方 The US also deploys offensive weapons in the South China Sea such as land-based. Siguro tinutukoy niya yung Typhoon at saka tinutukoy niya rito yung mga Nemesis, mga gano'n na ipinapadala rito sa Pilipinas. 还在南海地区部署包括陆基中岛，包括 No? Alam niyo ang totoo mga tol, binabago lang nila, binabaliktad nila yung sitwasyon. Binabaliktad lang nila. Amerika, ito ang tingin natin, POV natin, point of view natin. Tinutulungan tayo ng Amerika para depensahan natin ang sarili natin. Pilipinas, since meron tayong 1951 Mutual Defense Treaty, kasunduan na kapag ka ang Amerika inatake, tutulong ang Pilipinas. Kapag ang Pilipinas inatake, tutulong ang Amerika. Meron tayong kasunduan na yon. So ngayon, ang Pilipinas nakakaranas ng mga pambubuli dito sa bansang to, sa China. Diba? Wina-water cannon tayo. Mula nung 2012 mga tol, nung sinakop na ng China etong Bajo de Masinloc, nakakaranas tayo ng pambubula sa kanila. Yung mga barko natin, wina-water cannon, binabangga, which is saksi. Tayong lahat, ikaw, ako, lahat tayo saksi dyan. Witness tayo mga tol kung gaano karahas etong China na to. Kung gaano sila kagrabe. Meron tayong isang sundalo mga tol na putulan ng daliri, di ba? Dahil sa kanilang pagbangga sa barko natin. Ngayon tinutulungan tayo ng Amerika. Hindi lang Amerika ha, Australia, Japan, di ba? Bibigyan pa nga tayo ng Japan ng ng mga warship di ba? South Korea, tinutulungan tayo mga tol. Ngayon, kung bakit nagbibigay ng tulong etong mga bansang to sa Pilipinas para tayo maipagtanggol natin yung sarili natin laban sa pambubuli nitong mga Chekwa, mga tol. Ngayon, binabaliktad nila sitwasyon. Diba? Amerika daw ang nagsisimula ng gulo. 陆基中程导弹在内 Intermediate range missiles and frequently sends its large 进攻性武器，以航行 advanced ships and aircraft to conduct military reconnaissance and exercises. 自由为名，频繁 So bawal sa kanila yun. Magkaroon ng mga exercises na ganito. Para namang hindi nila ginagawa yun. 派遣大规模先进舰机到南海搞 Under the 军 guise 事 of freedom 侦 of 察 navigation. 演习 Kunyari daw, freedom of navigation daw. Kunyari lang, freedom of navigation, pero ang totoo, ginugulo lang daw ng Amerika yung kapayapaan dito. 公然闯入中 Blatantly 国领海 intruding 和 into 领空 China's territorial waters and airspace. Sino may sabi? Territorial waters and airspace ng China yan. Biruin mo, no? Ganun sila kagrabe, mga tol, magsinungaling. Harap-harapan. Who is truly trying to stir up trouble in the South China Sea? 究竟是谁在搞乱南海？
搞乱地区 and disrupt the region is well known to all. 人尽皆知。 Hindi, kayo lang ang nagsasabi nun. 是谁在 Who is 南海 engaging in 搞胁迫 coercion and 霸凌 bullying in the South 威 China 胁 Sea? 南 Threatening freedom of navigation is self-evident. Sabing ganun. 南海航行自由，不言自明。 O, eto na mga tol. O, eto yung sinasabi ng China. Amerika ang nagsisimula ng kaguluhan dito sa South China Sea. Ginugulo daw ng Amerika yung teritorya ng China, airspace ng China. O sige, pagbasehan ulit natin mga tol yung katotohanan. Maraming bansang nakapalibot dito sa South China Sea, lahat yan may claim. Lahat yan may claim mga tol. Meron niyang tig 200 nautical miles exclusive economic zone. So Pilipinas, tayo ang nagsampa ng reklamo sa Daheg, sa Permanent Court of Arbitration. Dahil nga sa patuloy na ginagawa ng China na pagpasok sa ating mga teritoryo at inaangkin nila yan. So nanalo tayo dyan, kinatigan tayo ng international law. Diba? Nanalo tayo, nagkaroon ng arbitral award sa Pilipinas mga tol na supposedly dapat, no, wala nang kaguluhan dito eh. Kung ire-respeto lang sana ng China ang katotohanan. So sino ngayon ang nanggugulo? Alisin nyo Amerika. Alisin ang Amerika, alisin ang ibang bansa. Kinikilala ba ng China ang batas? Hindi. So paano magkakaroon ng kapayapaan? Ang gusto ng Pilipinas magkaroon ng karapatan dito sa karagatan dahil yan ay atin. Diba? West Philippine Sea, atin yan. Ang problema, ayaw kilalanin ng China at tayo ginugulo. Tayo'y naglalayag sa dagat, binubuntutan tayo, binabangga. Hindi ba panggugulo yun? Namimigay lang tayo ng mga tulong sa mga mangingisda o ina-water cannon tayo. Hindi ba panggugulo yun? Ngayon, tignan nyo kung gaano kasinungaling tong mga to. Grabe pagkasinungaling, di ba? Ambassador Fukong then returned to the theme of his first round of speech. Well, nakikita natin mga kapatid na hindi talaga magkakaroon ng kapayapaan dito sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Kung mananatili lang tayong makikipag-usap dito sa bansang to. Kasi nga, napakalinaw nung sinabi nila eh. Consistent and clear ang kanilang position. Hindi nila nire-recognize, hindi nila kinikilala etong the so-called arbitral award. So, kailangan talaga rito mga tol, peace through strength. Kaya kung merong mga politiko rito sa Pilipinas, sasabihin na anong gagawin ninyo sa missile? Nako, ewan ko na lang talaga. Hanggang sa muli mga tol, pwede ka mag-comment sa ibaba kung ano ang masasabi mo rito. Comment ka na lamang. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.